Maayong buntag mga igsuon, magpabilin ta sa pagbarog ug atong kuhaon ang atong mga Biblia ug ablihan kini sa 1 Peter chapter 5 verse 8 to 9. Akong balikon, 1 Peter chapter 5 verse 8 to 9. Pag maigmat ug pag mabinantayon kamo, kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa, naglibot-libot kaninyo sama sa leyon nga nagngulop, nangita og tukbunon. Ligoon na ang inyong pagtuo ug sukli siya, kay nasayod kamo nga ang inyong isig ka magtotoo sa tibuok kalibutan, gisulayan usab sa maong alantoson. Amen. Praise God. Malingkod ta palihog mga igsoon. Maayong udto sa tanan. Atong gi abi-abi ang tanan sa ngalan sa atong buhi nga Dios. Welcome na to. Ingnay mong tapad, lamanuha. Ing nga welcome igsoon. Praise God. Atong gikalipay ang pag-welcome sa matag usa o labaw tanan sa pulong sa Ginoo nga atong pamalandungan ining kabuntagon. Ato pod nga gi-welcome ang tanan nga miduyog nato pagsimba sa naa sa ubang dapit sa atong nasod sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao og makaigsoon nato nga miduyog pagsimba sa gawa sa nasod, sa kamad-an or kadagatan. Atong nahisgutan mga kaigsunan, atong pamalandungan karon kabahin sa Adapting God's Strategies for Victorious Living in the Last Days. Ang pagsagop sa mga estratehiya sa Dios alang sa madaugong pagkinabuhi nining katapusang kapanahonan. So mag-ampo na ta mga kaigsunan. Balaan o gamhanan nga Dios, ikaw mong pasalamatan, pasidunggan kay ikaw ang Dios nga labing gamhanan, kasaligan ka nga kasandigan sa among mga pagtuo. Busa Ginoo, mamalandong kami sa imong pulong tuguti nga imong balang espiritu mamuhat, mag-abli sa among nahunag sa labutan, aron among masabtan ang imuhang pagpadayag. Sa ngalan ni Jesus. Amen. How can we remain faithful, spiritually strong, and victorious in these last days? Ang Biblia nagpahinumdom kanato nga wala tatawga sa Dios ingon nga iyang katawhan aron mahimo tang pildiro kundili gitawag kaniya aron mahimong madaugon tungod ni Kristo. Ingna imong tapad gitawag ka sa Dios aron magmadaugon. So, ang Dios mga kaigsunan, naghatag nato og mga pamaagi og estratehiya aron ta malig-on, aron ta masangkap og magkinabuhi nga madaugon ining katapusang mga adlaw. So kung gusto natong magmadaugon ining katapusang adlaw, kinahanglan nga makat-on ta pagsagop sa mga pamaagi o estratehiya sa Dios. So ang nagkinabuhi ta karon nining hinapos nga o gitawag og perilous days, katapusang mga adlaw. Diin ang panahon gitawag og malimbungon, dunay mga mabangis nga sitwasyon sa atong kalibutan. Ang kalibutan kusog kaayong nag-usab-usab sa moralidad, sa espirituhanon, sa kultura ug mga standards. Ang kamatuoran gikompromiso, ang tentasyon gidaig og daghang magtotoo nga nahimong huyang ug na-distract sa espirituhanong pagkinabuhi. Busa ang Biblia nagpahinumdom nato nga ang Kristohanong kinabuhi dili siya dulaanan. Kini usa ka pakigubat. Matod pa ni Pastor Warren Wiersbe, mingon siya, the Christian life is not a playground. It is a battleground. So, ang atong pagpamalandong na ning buntaga, dunay upat ka importanteng punto o butang diin mugiya nato sa atong hangtod sa atong pagtapos. Unsa maning upat ka importanteng punto. Ang una,
kaning pag-ila nga naatay pakigsangka o naata sa espirituhanong pakigubat. We are in a spiritual battle. Dayon, ilho nato ang mga pamaagi or forms of Satan's attacks o unsay mga estratehiya sa Ginoo nga iyang gihatag nato nga angay natong sundon o kining pagdawat o pagsulob sa gihatag sa Ginoo nga hinagiban aron ta makasungasong o makadaog o pagpabilin nga mapadayunon diha sa mga pagampo. So dire naka-focus ang atong pagtuon ining kabuntagon. So before believers can experience victory, they must first understand the reality of the battle. Unsa may pakigubat karon nga atong giapilan. Ingna imong tapad naatay pakigubat nga giapilan. So una sa tanan, ilho nato recognize that we are in a spiritual battle. So ilho nato nga naata sa pakigubat. Si Peter nagsulat sa 1 Peter chapter 5 verse 8 to 9, maingon siya, be sober-minded, be watchful, your adversary the devil prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. So ang gisulat ni Peter mga kaigsuunan nga nag-describe ni Satan sama sa leon nga nagngulob, naglibot-libot, nangita og matukob. So a roaring lion is very dangerous, very aggressive, constantly seeking and searching someone nga iyahang matukob. Pila na to nakakita og leon. Ayaw tanawan ay matapad. Kanang leon nga nasa YouTube or sa TV tingali makita na to nga ang uban hadlok kay tanaw no, labi na og kanang nagukod na og tukbonon. So luoy gyud kayo ng kuan mga kanang mga baboy nga ilahang gukdon perting isuga gyud. Mao nang ang command nga gisulti sa pulong sa Ginoo nga be sober-minded. It means to think clearly or having the presence of mind. To remain spiritually alert with discipline. Mao na gipasabot diya mga kaigsunan. Ang kanang be watchful, nabay nato karon nga ginganlan o Gregorio? Naay ngan nga Gregorio diri o Gorio ra. Actually, ang kanang word nga watchful sa Grigo nga pinulungan gitawag na Gregorio. So it means, Gregorio means vigilant and watchful. So si Peter nag-auhag sa mga magtotoo nga kinahanglan silang maigmat o binantayon. Asa may unsa man ang word nga igmat? Asa may mas igmat o pananaw, ang agila o ang owl? Owl. Pasig na mo tubag akong asawa, pastor. No? So, pag maigmat, sa to pa pag mabinantayon, kanang dali ra ka detect, mo na ang igmat, mabinantayon. Ang Christ disciples must stay spiritually awake o kinahanglan dili siya magluya-luya tungod kay naata sa espirituhanong pakigubat. Amen ba? Matod pa ni Charles Baudelaire, sani siya ka writer o magbabalak, maingon siya, the greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. So ang pinakadako nga tricks ni Satanas nga iyahang ipaila sa kalibutan nga wala siya nag-exist.
Pero base sa atong gibasa, nganong kinahanglan tang magmabinantayon? Kay dunay yawa. Ang pangutana, pila nato nakakita og yawa? Nya ini kabuntag kadungog ta sa atong silingan nga naay nanawag nga pampamahawon na ang mga yawa. Pamango na mo mga yawa, pangaon na mo mga yawa. So daghang kay mga yawa, no? Pero kining gisgutan diri sa Biblia, mao ni pangulos mga demonyo, anghel. Actually, ang word nga Satan o devil, mao ra na siya. Ang demons mao na ang iyang mga sakop, no? Ang mga demonyo mao na ang sakop niya. So ang pinaka-enemy nato mao ang yawa, nga sama siya leon, mao nang magmabinantayon ta. Tungod kay Satan attacks believers in many ways. Sa daghang mga pamaagi. O kita mga believers magtotoo nahimo tang vulnerable kung kita makaigsuonan dili ta mabinantayon sa iyahang mga taktika. Pero salamat sa Ginoo nga gidaog na siya dito sa krus sa Kalbaryo. Pinaagi sa hamiling dugo ni Ginoong Hesus nga miaga sa cross, pinaagi sa iyang pagkabanhaw kay nagtuo siya nga patay na si Ginoong Hesus, pero ang kamatayon gibuntog ni Ginoong Hesus sa iyang pagkabanhaw. Pero si Satanas mga kaigsunan, busy gihapon og panglingla, paghasol, diskurahi sa mga magtotoo aron dili makapadayon sa pag-alagad og daghan siyang mga tao madala inighukom niya didto sa impyerno. So unsa may mga messages nga atong madungog karon gikan sa mga balita, makadungog ta mga kaigsunan nga sa mga resulta, depression, anxiety, addiction, unsa pa, mga naabay online addiction or online immorality, false ideologies sa daghang mga katawhan ug ang pakigbatok nato sa espirituhanon mga kaigsunan nagpadayon. So kini nga pakigbatok nato dili lang ni sa psychological, socio-emotional or physical, kundili sa espirituhanon nga paagi. Dunay pakigubat. So, the enemy does not always attack openly. Sometimes, mga kaigsunan, subtle ra kayo ang atake ni Satanas. Kay kon mudritso pud siya atake, mahibaw-an man, mabantayan, maunang inanay ra kayo ang ihang mga taktika. So, ato karong lantawon, unsa man di ay mga taktika o mga forms of attacks ni Satanas. So, ang mga forms of attacks ni Satanas, gipadayag sa balaang kasulatan. Once we recognize that spiritual warfare is real, the next step is understanding how the enemy attacks believers and how God calls us to respond biblically. So dili lang igo nga aware ta, kahibalo ta nga naatay kaaway, nga naatay gubat nga atong giapilan, kundili importante nga mahibalo pod ta unsay pamaagi og taktika ni Satanas paglitag sa mga magtotoo, no? Aron mahimo tang mabalda, mapiangan, o unya, malupig. Ang una makaigsunan, makita nato sa Episo 4:26-27, Satan provokes anger and bitterness. Si Satanas, si Satanas muaghat nato pagpasuko aron malain ta, aron magdumot ta, dayon mangluod dayon ka. Nya madiskurahe ka. So
Mingon si Apostle Paul, be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger and give no opportunity to the devil. So kinahanglan, ang pangutana, pwede ra da itang masuko. Mingon si Paul nga, be angry, pero ayaw pabuntagi. Pila na to nasuway nga nasuko. Nakasuway na ka nga nasuko. Pangutan na ay mo ang tapad og kanusa ang last nga suko jud ka kayo. Kay naabay sitwasyon nga suko kay ka. Nya unsa may hinungdan nga nang puwerte man imong sukoa. Dayon pila man ka oras na nawala imong kasuko. Nya unsa may makapawala sa imong kasuko. So ang uban kay kuanra kanang Jollibee ra de. Ang uban ice cream. Ang uban hapuhap. Ang uban alam-alam. So daghang mga paagi, pero mga kaigsunan, kahinumdom ta ni Jacob og ni Esau. No? Si Esau grabe niyang kasuko sa iyang igsuon nga tungod niya anak mga kaigsunan, gusto niyang patyo ng iyang igsuon nga si Jacob. Og tungod sa iyang kasuko, organize siya og iyahang mga sakop aron pagpangita sa iyang igsuon kay gibati niya nga nalimbungan siya sa iyang igsuon. So, unresolved anger becomes an open door for Satan. Ang kanang gitawag nato unresolved nga kasuko mga kaigsuonan, mo resulta na og bitterness, unforgiveness, hatred. Diin nahimo siyang abli nga ganghaan nga makasulod ang yawa, ang sala mga kaigsuonan. So many families, churches, friendship karon mga kaigsuonan nga broken dili sa kaaway sa gawas kundi tungod sa unresolved offenses, unresolved unforgiveness inside naa sa sulod. So daghang mga wounded, no? Unsa may strategy sa Dios kung ingon ani ang sitwasyon nga hagiton ta ni Satanas aron maprolong ang atong pagka suko. Pila na pud nato nakasuway nga mo'y gikasukan. Nakasuway tang nasuko. Nakasuway na pud ka nga ikaw gikasukan. So wala ta nasuko pero kita'y gikasukan. Nya tungod kay gikasukan ta, nasuko na pud ta. Kasuway mo ana. Anang wa unta ka nasuko pero gikasukan man ka, nya ang espiritus kasuko ni balhin. Pagbalhin sa espiritus kasuko, niagi ka sa pultahan, imong gisipa ang iro, gisipa nimong iring, no? Hasta ang iro pagduol niya sa iring, gipaak sa niyang iring, ang tibuok sulod sa pamilya na ay espiritus kasuko. So kaning mga espiritu mga kaigsunan magtakod-takod sa ni. Nya og nigawas ka sa inyong balay nga porting sukua padung kas trabahoan. Nya hapit ng oras nya naa pag traffic ni samot imong kasuko. Hangtod nga pag abot nimo sa trabahoan na pag sitwasyon nga dili maayo niabot ang kasuko sa opisina. So grabe ka ang espiritu makaigsunan sa pagpangatake ni Satanas real. Pero unsa may estratehiya sa Dios? Ang Episo 4:31-32 ingon diha, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. So nganong unsa may paagi o estratehiya ni Paul sa iyang pagsulat nga gisulti sa balang espiritu nga morelista og pasaylo sa usag-usa. Nganong dili man ta ka-release dayon og pasaylo?
Pangutan na mo tapad. Nganong dili ta dayon dali maka-release og pasaylo. Labi nag ikaw gibuli, imong feeling gilupigan ka sa right, gilupigan ka sa katarungan, or alkansi ka, feeling nimo alkansi ka, di ba? Dili fair, it's unfair. Walay pliti. So makaigsunan, feeling nato unfair, di ba? So ang pulong sa Dios nag-ingon nga forgive one another. So ingna imong tapad pasayloan na release forgiveness. Amen. Ingon gani ang pulong sa Dios nga sa dili kung mo ambita sa tinapay og kupa, kinahanglan nga sa di pa ta mo ambit mo duol sa ta sa tao nga do na tay gikabangi unya walay pagpinasayloay. Unya ra inom sa kupa og nagpinasayloay na ta. Ngano man kundi ta kapasaylo unya kita gipasaylo sa Dios. Unsaon man pagpasaylo sa Ginoo nga gipasaylo ta unya di ta mo pasaylo sa uban. Mga igsoon, kini nga mensahe ako'y unang giwalihan. Ani nga mensahe. Ako'y unang gitudloan og niing ko nga Lord, salamat sa imong grasya nga nagtudlo ni nako og tungod kay imo ning pulong nga buot nimong mapaambit karong buntaga akong i-share. Mao nang importante nga mo choose ta to release forgiveness. Amen? Unsa may ilhanan nga wala pa kakapasaylo? Doon na pa'y mga tao nga gipang priso nato sa atong kasing-kasing, kinsa man ang mga ngalan nga naa sa sulod sa kwarto sa imong kasing-kasing nga kung imong mahinumduman, mura kag masuko. Naa ba? Kung naay mga names nga nasulod sa imong kasing-kasing, unya kung imong mahinumduman, naa kay kasuko, nagpasabot nga, dili pa nimo totally, di pa ka totally release nga imo siyang gipasaylo. And we need the grace of God. Amen? So makaigsunan, mao na nga we must choose to forgive, not revenge. Okay? Ang pangutana, have you allowed anger to become bitterness? No? Aduna ba'y tao nga kinahanglan imong pasayloon karon? Okay, ang sunod mga kaigsunan nga atake ni Satanas pinaagi sa bakak og limbong. So Satan attacks through lies and deception. Nag-ingon diha sa John 8:44 nga Satan is called the father of lies. Siya ang amahan sa mga bakakon. Og nagisgot po diha si Paul sa 1 Corinthians 11 chapter 11 verse 3 nga sama nga si Eva pod nalingla sa mga tricks sa yawa sa bitin. Nagsulat siya makaigsunan, no, I am afraid that you might stop thinking about Christ in an honest and sincere way. So, si Satanas, just as Eve was deceived and it affected all humanity, mausab mga kaigsunan nga nakaipikto pod ang sala sa una nato mga ginikanan mikuyanap. Ang sala ni Adan, tungod sa iyang sala, daghan ang nangamatay. Sa usa ka tawo, matod pa sa Roma, sa sala sa usa ka tawo daghan ang nangamatay, pero sa pagkamatarong ni Ginoong Hesus daghan ang nangabuhi. No? So si Satanas mga kaigsunan maoy amahan sa mga bakakon. Kanunay man akong gibalik-balik atong niingon nga day nawala na gyud, wala na gyud koy bisyo tanan. Ingnan niya ang asawa.
wala na gyud ko'y bisyo tanan, ako naging gibiyaan tanan. Usa na lang giwala ang pagkabakakon. So natabla ra gyud tanan. So mga kaigsunan, unsa may many karon mga kaigsunan, modern teachings nga mo deceive, makalingla sa ato ang pagtuo, mao nang importante mga kaigsunan nga mo ilata sa mo adapta sa pamaagi sa Dios. Ang John chapter 8 verse 46 to 47 mga kaigsunan nga naghisgot diha sa Juan nga ang bakak nga gituuhan nga tinuod, okay, gitawag ni Satanas nga amahan sa bakak. Namakak siya, no, bahin sa kinaiya sa Dios. Namakak siya makaigsunan bahin sa daghang mga pamaagi, pero ang pulong sa Dios matuod. Nag-ingon diha nga si Ginoong Hesus mao ang kamatuoran. Amen ba? So believers today, okay, we destroy arguments. Unsa may strategy? We destroy arguments and every lofty opinions raised against the knowledge of God, and take every thought captive to obey Christ. Si Satanas mag-inject og mga dili maayong huna-huna, ideas, ideologies sa atong minds, og kung dili ta makabantay, ma-deceive ta. Tungod kay ang iya deceptive kayo ang iyahang taktika. Murag tamis kayo pero sa ilawom na ay palaman. So inig tao na to mapuison dayon. So daghang mga deception si Satanas. So believers, importante nga magmatngon ta tungod kay ang kultura karon sa kalibutan nagingon follow your heart. Truth is relative. Unsa may gipasabot ani mga kaigsunan? Nagpasabot ni nga that people believe there is no absolute truth. What is true for you may not be true for me. Mana ang relative, truth is relative. Ang sala, sin is normal. Gihimong normal karon. Unya ang sakto himoong sayop. So mo nang naang nagbase lang sa argumento. Like for example, kinahanglan tungod sa kabililhon sa bakak. Tungod sa kabililhon sa bakak, kinahanglan siya tungod sa kabililhon sa kamatuoran, kinahanglan siyang protektahan og daghang bakak. So kana nga pagkapunto mga kaigsunan. So daghan kayong mga argumento nga posible nga sa argument murag sakto pero morally itandi sa standard sa pulong sa Dios sukwahi. Mao nang magmabinantayon ta. But God's word remains absolute truth. Importante nga mo believe ta sa word, and Jesus is the word. Amen? Mingon si Jesus, mingon si Paul, take every thought captive to obey Christ. Importante nga kung dunay mga i-inject si Satanas base sa atong makita, madungog, mabati, importante nga ma-discern nato og we must allow the Holy Spirit nga maoy mo captive sa atong mga huna-huna. Amen ba? So, ang pangutana mga kaigsunan, kumusta man ang imong paghuna-huna sa kamatuoran? Ang imong kinabuhi ba gitukod sa base sa standard o kultura sa kalibutan o kultura sa kasulatan? Okay? Ang ikatulo mga kaigsunan, nga strategy ni Satan tempts and distorts truth. Si Satanas, gitintal
si Jesus ni Satanas. Matod pa sa Lucas 4 hangtod sa 1 ngadto sa 11. So Satan distorted scripture in an attempt to deceive Jesus Christ. Ngano man gikan nagpuasa si Jesus 40 days. Ug didtos kami ngawan miingon siya nga unsay temptation niya? Giingnan niya nga himuang pan kining bato. Kay gutom man kaayo to si Jesus atong panahon na 40 ka adlaw way kaon. Ikaw gani katulo ka adlaw mo kaon murag gutom paghapon nig alas 10 gabi no. So 40 ka adlaw. So gusto ni Satan nga himuon ni Jesus ang bato og tinapay. Pero mingon si Jesus, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi sa matag pulong nga mogawas gikan sa baba sa Dios. Og mingon na pud Satanas nga ihatag nako ang kining tanang himaya og kadato sa kalibutan basta mosimba ka kanako. Mingon si Jesus Christ, nasulat na. Okay. Ganihan, mingon si Jesus, nasulat na nga ang tao dili mabuhi sa pan lamang. Karon pod mingon siya, kaduha, nasulat na nga maula may simbaha ang og alagara ang Dios. Ikatulong tentasyon niingon na pod Satanas nga kung mulukso ka, okay? Kung lukso nining habog ngadto sa ubos kay nasulat na nga sugoon sa Dios ang mga anghel pagsapwang kanimo. So mga kaigsunan, si Satanas ni-quote pod og scripture. No? Kay namdam ko sa akong uyuan nga na-backslide siya pero salamat sa Ginoo nga mukot gihapon siya og verse. Kay katong nananggot siya nya gisakdapan og kanang unsay nga ng kwaknet nga dako kabog no sa lukay nga hapit siya matagak tungod siya ang kakurat may singgit siya og miingon siya nga si Hiyuba akong magbalantay walay makulang kanako. Genesis 1:1. So makaigsunan ni quote siya og verse pero mo sa kadumdum og asa dapit. Mao na si Satanas makaigsunan mo quote na og verse. Importante nga kitang mas Kristohanon. Kinahanglan doon na tayo bersikulo nga atong lig-on nga baruganan. Amen? Ang utanay mo tapad, pila ka book imong memory verse. Pila ka book memory verse nimo. Ay, salamat sa Ginoo di ay nga ang atong iglesia mao'y nakadaog sa una pag adto dito sa Manila, champion sa pinakataas og memory verse. Amen. Salamat sa Ginoo, no? So, karon kaya ka na mo mag-memorize og one verse sa kabuan? Kaya nimo? So, pila ka book verse nimo sa usa ka tuig? Pila ka verse nimo sa katuig? 12. Nya pila na ka katuig sa imong pagkakristohanon? No? So, bisag minimum og one verse, no? Kaya nimo one verse sa usa ka semana. Og parehara kataas anang si Jesus mihilak. So, murag dali ra kay no? Og si Jesus mihilak as mubua mag sa una og naay pasultion may bersikulo magilugay mi anang si Jesus mihilak kay porti ra mang sayuna kayo. No? God is love, no? Pero makaigsunan, ang pulong sa Dios kasaligan. Ang pulong sa Dios lig-on nga atong kabarugan tungod kay si Ginoong Hesus gani mismo ni gamit sa pulong sa Ginoo nakabarog siyang malig-on. Amen. So Jesus defeated temptation by declaring the scripture. He said, "It is written." Nasulat na. Amen. Ingnon nimo nga nasulat na nga ako
gipasaylo og hinugasan sa hamiling dugo ni Ginoong Hesus, og ikaw Satanas, ikaw demonyo, di na ka makaakusar nako. Amen? Atong hatagan na Ginoo sa masipang pasalamat. So ang pangutana mga kaigsunan, what is feeding your mind and your heart? What temptations repeatedly weakens your Christian life? So are you spiritually discerning the things you hear and see? Ay kaupat, si Satanas mo atake nato, no? Sa John 10:10, ang kawatan mianhi aron sa pagpatay, paglaglag, pagpangawat, pero ako mianhi aron kamo makabaton og kinabuhing kinabuhing madagayaon. So Satan destroys morally, emotionally, physically, and spiritually. Siya motintal nato aron ta makasala. Gihisgutan sa atong speaker atong miaging Domingo nga si Samson, he slowly compromised spiritually until his strength, his testimony, and influence were destroyed. Mausad na, tinguha ni Satanas mga kaigsunan nga daghan siyag pamaagi nga matintal ta, makasala ta, tungod kay ang sala, sin always promises pleasure but ultimately produces destruction. So drug addiction, broken marriages, pornography, gambling, suicide continue to destroy countless lives worldwide despite society promising freedom and pleasure. Pero dunay estratehiya ang Dios. Sa John 15:5-7, naghisgot diha ang kaimportante sa atong pagpabilin ni Ginoong Hesus nga mao'y source sa atong life. Tungod kay ikaw ug ako sama ka sa sanga nga na-connect, natapot sa punuan nga mao si Jesus Christ. Nga kung masapli ta, laya gyud ta. Pero kung connected ang sanga, manahon ka, musalingsing ka, makakuha ka og sustansya gikan sa gamot, gikan sa punuan hangtod nga musugod kag pamuwak, dayon pamunga, og mahimong madagayaon og successful ang imuhang kinabuhi. Mao nang miingon siya nga kinahanglan tang magpabilin. Ang word nga abiding in Christ means continuously staying connected with the vine, with Jesus. So a fruitful life comes from continual dependence upon Jesus. So many believers attempt to live spiritually disconnected from Christ and become weak and defeated. So importante makaigsunan ang imong connection ni Jesus Christ. Ingna imong tapad, kumusta imong connection with the vine? Are you still attached? Nakakunik ba ka gihapon, or kumusta imong pagkasanga? Namuwak na? Nanuitoy na? Or ni-aksyon og kalawos? Ayaw tuguti mga kaigsunan nga ang imuhang espirituhanong kinabuhi ma-detach sa atong connection nga mao si Jesus Christ. Ang ikalimang atake ni Satanas, Satan promotes pride and doubt. Sa Genesis 3:1-5, maoning panahona makaigsunan nga si Satanas mitintal sa atong unang ginikanan nga si Adan og si Eva. Nga miingon siya, did God actually say? Mao ba gyud nay giingon sa Dios nga di mo pakaonon? So grabe kay mo interrogate si Satanas, no? So you will be like God. Mao na ang iyahang offer. So mo provoke siya makaigsunan, mo hagit siya aron mo pagarbo pod ang tao og nikubit ang tao makaigsunan. Pride
was the first temptation nga you will be like God. Pride is concerned with who is right, but humility is concerned with what is right. Kainamdam ko sa katong nag-enroll pa ko o computer katong miaging tuig ya sa final na mga kaigsunan gipahimo may og sa among project nya excited kay ko, lipay kay ko kay nakahimo ko bisag mao-mao na gyud nya sigig patabang nya nagtuo ko makaigsunan og ako'y nakauna og himo sa amo ang final. Ako ra man day gipaabot. Nagtuo po kog ako mo'y pinakanindot og human. Ako man day pinakabati. Kay gipausab kay daghang kampat. So makaigsunan, mao nang na ang usahay sama ni Lucifer nga natagak siya tungod sa garbo. Nya ang pulong sa Dios nag-ingon nga bulahan ang magpaubos kay siya ituboy sa Dios. Amen. Walay naana sa ubos nga natagak pagyod kay ubos naman siya daan, di ba? Unsaon nimo pagkatagak kana naman kasasalog gawas kung iniglinog mag-sinkhole. No, pero kung nagpaubos ta daan makaigsunan, diha sa grasya sa Dios, ituboy ka sa Dios. Amen? So unsa may strategy makaigsunan? Sama sa giingon ni Peter sa 1 Peter 5:6 nga humble yourselves under the mighty hand of God. So mopaubos ta. So God always provides a way of escape from temptation. Sa diha nga mo atong ila atong kaugalingon nga di gid ko kasaligan, I need to run to God. Amen? Mudangop ta sa Ginoo kay dili nato kaya. Dunay mga butang kaya nato pero duna po'y mga butang nga dili nato kaya. Kaya sa Holy Spirit, kaya sa Dios, mo nang mudangop gyud ta sa Dios. Amen? So do not ang modern culture glorifies self-sufficiency, self-promotion, and pride, but spiritual victory belongs to the humble who trust the Lord. So do not doubt God's love, God's promise, God's plan, God's timing, kundili saligi ang abilidad sa Ginoo, dili atong abilidad. Hallelujah. So are you depending on God or yourself, your ability? Is pride controlling your decisions? What doubts are weakening your faith? Are you trusting God's promises even when life is difficult? So spiritual victory, mga kaigsunan, comes not by human strength but through dependence upon Christ, obedience upon His words, and spiritual readiness. Sa ikatulo, mga kaigsunan, nga punto, before victory in spiritual warfare requires more than awareness, it requires spiritual preparation. That is why God commanded believers to put on the whole armor of God. So, ikatulong punto, receive and put on the whole armor of God. Wala ta pasagdi sa Ginoo nga mangita lang tag ato ang pamaagi, kundili gisangkapan taniya og mga ekipo, mga armadura para sa panggubatan. Sa Episo, Kapitulo 6, 10 nga to sa 20, isulat ni Pablo nga to sa mga katawan sa Episo, iyahang gi-example ang mga katong sa time nila sa Roman soldiers, ilahang sistema sa pamaagi sa panggubat. Kay sa una makaigsunan, wala pa'y tangki digira, wala pa'y katong mga eroplano nga panggubat. Ang ilaha makaigsunan, mano-mano. Ang mga sundalo Romano, doon na sila yung mga gadgets para sa ilang isulob, sa ilang lawas.
para sa protection o para pang-asdang. So Roman soldiers never entered battle partially dressed. Every piece of armor was necessary for survival. Kinahanglan nga ang matag bahin sa gamit sa panggubat masulob sa di pa sila moasdang. Kahinamdom mo ni David sa diha nga giingnan siya nga mingon si David nga moapil siya sa gubat. Unya kaya ang mga igsoon mga sundalo man to sa Israelita unya gipasulob siya ni Hari Saul sa mga sulubon sa panggubatan. Kay siya ay makig-asdang ni sa higante. Pero gihubo ni David tungod sa kabugat. So unsa may mga gisgutan si Apostol Paul diri nga mga armadura. Ang una mga igsoon kining belt of truth. Nganong importante man ang bakos sa kamatuoran? The belt held the Roman soldiers' armor together and prepared him for battle. Kay ang bakos mao ni mupugong sa mga gisulob nimong purol o karsones. Nya naa po diha ang espada. Nya bugat man ang espada. So unsay mahitabo kung naa sa gubat nya walay bakos? Inigdagan-dagan dito, posibleng makahubo ang sundalo. So sige pa siya gubat, na pa siya espada, na pa siya, magsige siya gunit sa iyang purol. Ang belt mga kaigsunan, maunay mo pugong o mo stabilize sa usa ka sundalo. Likewise, the truth stabilizes the believer. This refers both to the truth of God's word and living with integrity and honesty. Without the truth, the believer becomes spiritually unstable and vulnerable. Nga mawawan siya o makapture siya. A soldier without a belt would be unprepared and vulnerable. Likewise, believers without the word of God, without the truth, no, mahimo siyang compromiser, makonfuse siya, unya dali ra siyang ma-deceive sa mga false teachings o false teachers o sa mga worldly philosophies. Si Ginoong Hesus mingon, I am the way, the truth, and the life. So Jesus, the truth, God's truth is authoritative, God's truth is absolute and is unchanging. So Satan, nga maoy amahan sa mga bakakon, therefore, spiritual victory begins with standing firm in God's truth against Satan, the father of lies. So kinahanglan nga naa kanunay nimo ang pulong sa Dios. Amen? So, kumusta ang imuhang regular study sa truth, sa Word of God? Pangutanay mo tapad, kumusta imuhang pagtuon sa pulong sa Dios? Ikaduha makaigsunan ang breastplate of righteousness, ang salipod sa dughan sa pagkamatarong. Ang sundalo dunay salipod sa dughan. Nganong salipdan man ang dughan? So the breastplate protected Roman soldiers from the vital organs, especially atong kasing-kasing, no? So ang righteousness, the breastplate of righteousness, nag-refer ni siya makaigsunan sa Christ's righteousness credited to the believers. So Christ's righteousness nga naa sa believers, mao ni mo guard sa ato ang heart. Amen? Without Christ's righteousness, ang atong righteousness sama lamang sa trapo. Diba? Pero tungod sa righteousness ni Christ makaigsunan,
na dawata sa atong Heavenly Father nga ang pagkamatarong ni Christ maoy atong isulob aron ta magkinabuhi og holy living. So a compromised spiritual life wala magsulob og breastplate of righteousness mao nang dunay open door sa shame, sa guilt, spiritual weaknesses o Satan's accusations tungod sa mga compromises nato kay wala nato masulob ang breastplate of righteousness. So ingnay mo tapad, your holy living guards your heart. Your holy living guards your testimony and integrity. So believers are justified through Christ's righteousness. Are you guarding your heart against compromise? So ang ikatulo makaigsunan, sapatos sa maayong balita sa kalinaw. Roman soldiers nganong magsulob man sila og sapatos. Ang mga kaaway dunay mga suyak. Kahinamdum ko pag adto namo sa kanang Vietnam, gipakita mi sa kangilngig sa ilang gubat mga kaigsunan nga ang Amerika wala gyud maka daog sa gubat dito kay pagpakita namo mga kaigsunan gipasuong mi dito sa ilang kanang agianan sa ilawom. Unya gamay ra gyud, igo ra gyud kang masod. Unya gipakita mi nila nga kanang naa sa kakahuyan, unya di ka kahibaw nga kato di ay snare laang nga inig tunob nimo ang sundalo dito matugsok sa mga talinis kaayo nga mga puthaw ug mga tunok nga perting tag-asa. So ang kaaway mga kaigsunan, daghan kaayog pamaagi nga dili ta kapadayon sa pag-serve sa Ginoo. Kay doon na siya gipamutang mao nang naang ang sundalo kinahanglan equip siya pagsulob sa sapatos. So the gospel gives believers spiritual stability, readiness to stand firm and share Christ. So believers must stand firm in the gospel and remain ready to share Christ. Without proper footing, ang sundalo mas tambol dali ra kayo, no? Believers, dali ra mapangdol. Unsa may kasagarang pandulan sa Kristohanon? Pangutan ay mo tapad. Kanang panahon sa simba, wala ka lamanuha, napangdol na ka? Or unsa may mga reasons nga nung nangluod ka? Doon na ba yung mga panahon mangluod ka? Kaya nasakitan ka, nakadungog kag istorya, nya di mao. Daghang mga reasons nga paagi ni Satanas, nga mga darts, di ba? Mga darts, para diskurahin nimo, mohunong ka. Pero ang pulong sa Dios naghatag nato og mensahe nga kinahanglan isulob nato mga hinagiban. Ang shield of faith mao ni Roman shields protected soldiers from flaming arrows, fiery arrows. So ang sa una, dili mga bala nga kanang dipulbura ang ilahang gubat, kundili mga arrows, mga bangkaw, nya kanang arrows, talinis kay tanan, naa pa nay ibutang nga panapton nga ilahang dagkutan aron nga magsiga na siya padung dito sa ilahang kontra. So bisag unsaon og likay-likay sa sundalo kung daghan kayong arrows, matungnan gid na siya. Dili lang siya maigo sa hait niya, nagsiga pa gyud na. Pero tungod sa taming masalipdan ang iyahang lawas, iyahang ulo. Mausab na mga kaigsunan, ang imong faith maunay mo shield nimo sa nagkalain-laing flaming darts of the enemy. So dunay mga flying darts nga mag-doubt ka sa imuhang identity, mag-doubt ka sa imuhang pagkaanak sa Ginoo,
mag-doubt ka kung unsa gyud ka, no? So sa imong pagka-Kristohanon. So ang imong faith mao na ang imong confidence sa imuhang kondisyon kung kinsa ka atubangan sa Dios. So believers overcome not by sight, feelings, or human strength, but by trusting God completely. Ang pangutana, unsa may mga fiery darts nga imong giatubang karon? Naabay mga flaming darts nga murag nagpadung nimo? Nya, di na nimo madag hupo kay daghan kayo? Naay flaming darts sa Turko, unsa pa? Naay flaming darts sa bayranan sa ospital, bayranan sa maintenance, daghan kay mga darts. So, we need the shield of faith. Amen? Ingnay mong tapad, isulob na o gamitan na imong shield of faith. Okay, ang ikaunom, the sword of the Spirit. Ingnay mong tapad, sword of the Spirit, the Word of God. Ang sundalo nga walay hinagiban is defenseless in battle. A soldier without a weapon is defenseless in battle. Bisag kumpleto ka og suot pero wala pug kay espada, sige ra kag likay-likay hangtod maluya ka. Wa gyud kay naigo, no? Mausab na sa atong kinabuhi, importante ang sword of the Spirit. God's word becomes spiritually weak and vulnerable. No? Kung ang maneglect na to ang God's word, mga kaigsunan, nya dili na to gamiton, mahimo tang spiritually weak o vulnerable. So because ang espada, mga kaigsunan, mao ang atong offensive weapon, mao ni makadefeat nato sa mga temptation o mga deception ni Satanas. The Word of God exposes lies, defeats temptation, corrects error, strengthens believers, o mao ni gigamit ni Ginoong Hesus to defeat Satan. So as we read, meditate on the Word of God and obey God's Word, He reveals His truth, His will, and His promises. So, kumusta man ang imuhang pag-meditate sa Word of God? So, you can effectively apply and use God's Word before, during, and after temptations. No, magamit nimo ang pulong sa Dios. So, ang last, after describing the armor of God, Paul concludes with one essential spiritual discipline that empowers every piece of armor. Kining gitawag og persistent prayer. Spiritual armor without prayer becomes incomplete because prayer keeps believers dependent upon God's strength rather than their own. So, importante makaigsunan nga ang prayer naka-integrate sa tanan nga armor. O dili lang, pangutan na imong tapad, kanus aman last ka nagpray. Kanus last nimo ka nagpray. Yesterday, gabi, ganiyang buntag, or samtang nagpiyong ka karon, nagampo ka. Okay, so prayer sa Episo, never stop praying, especially for others. Never stop sa ato pa. Giawhag ta sa Ginoo nga dili ta mohunong og ampo. Nindot tanog ang pagkasulti ni Paul ba, never stop sa isumpay nimo. Eating, never stop resting, unsa may nindot isumpay. Pero ang gisulti ni Paul, never stop praying. Nagpasabot ni sa kaimportante sa pag-ampo. Nga naman, dili manato hunongon.
Kita gani, dili gani ta gusto nga mahunong ang atong wifi. Nya og wa na signal, manawag dayon ta sa server. Disturb kaayo kung walay connection. How much more? Unsa ka ang atong espirituhanong kinabuhi? Disturb ba pod ka kung dili ka ka-connect sa Ginoo? Ang imong prayer importante kaayo. Hingnay mo tapad, ang imong prayer importante kaayo. Kay pinaagi sa imong prayer maone imong connection. Sama sa gadget bang, mag-unsa man ang kabag-o, kanindot, ka-latest model sa imuhang gadget kung dili ta ka-connect sa main source. Mausab na sa atong kinabuhi. Mag-unsa man ang atong naabot, atong abilidad kung dili ta ka-connect kanunay sa Dios. Jesus warned the disciples. Mingon si Jesus, "Watch and pray, that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak." So Jesus understood the disciples' weaknesses, nga sila mahuyang og maluyahon. Pila na to gibati nga mahuyang og maluyahon punta. Ang mga disciples nahibaw-an ni Jesus, mao nang mingon si Jesus, bisag niingon si Peter, "Ginoo, ug unsay mahitabo nimo? Kinahanglan moagi sa akong mga kamot." Pero si Jesus mingon, "Watch and pray." Nya giprove gyud to ni Peter nga pagdakop ni Jesus, ang nagdakop lagi naputlan og dunggan. Pero makaigsunan sa diha nga gilansang na si padung nang gidakop si Jesus para ilansang, wala gyud si Pedro. Naminghoy gyud si Pedro og di na siya moangkon nga kauban sila ni Jesus. Kita makaigsunan, batio nato ang kaluya, kakapoy, pero salamat nga ang grasya sa Dios available. Ang Holy Spirit available. So a prayerless believer becomes easy prey for Satan's attacks. Ang dili mainampuong magtotoo nahimong sayon nga tukbunon sa kaaway. Kanunay na siguro mong makadungog anang usa ka istorya makaigsunan nga naay usa ka tawo nga gigukod sa leon. Nya paggukod sa leon, 14 niyang kusugan ni dagan. Nya tungod sa iyang kakusog na dagan, iyang nahibaw-an nga mas kusog pa dayon mo dagan niya ang leon nga nagukod niya. So sa sigig dagan, gikutasan na siya maayo makaigsunan nga nagkarap-karap na siya, duol na kayo ang leon sa iyang likod ug misinggit siya, "Ginoo, tabangi ko." Nahibong siya igsuon kay ang leon ni hunong mampod, miluhod ug nagampo. Ug miingon, "Ginoo, salamat nining lamian nga pamahaw." Motong midagan na yon siya. So makaigsunan, ang demonyo sama sa leon nga naglibot-libot, real. Dili damgo. Mao nang kinahanglan tang mogamit sa estratehiya sa Dios. Amen? How is your prayer life? Is your prayer your first response or last resort? Kung doon na kay problema, temptations, or trials. Ay baka mo pray kung dako na kayong problema, pero wala kay problema, makalimot kas Ginoo. Dili nato himuon ang Ginoo nga mura og ligid nga reserba. Unya ra mahinumduman og naplat na. Kundili himuon nato siya nga priority. Kay siya Dios nga kasaligan. As we reflect upon these divine strategies, one truth becomes very clear. God never intended His people
to live defeated lives. In these last days, believers may face intense spiritual battles, but God has already provided everything necessary for victory. His Word, His Spirit, His truth, His armor, His power, and His presence. Busa, manindog ta makaigsunan. Busa magkinabuhi kita nga madaugon, ilha nga naa kita sa espirituhanong pakigubat. Importante nga tubago nato o atubango nato ang mga atake ni Satanas pinaagi sa pamaagi o estratehiya sa Dios. Dawata o isulob, dili lang hinumdumi, isulob kanunay ang mga hinagiban nga gihatag sa Dios. Pabiling mapadayonon sa Ginoo sa imong pagsalig ug pagampo, pagsimba nga pinaagi sa imuhang pagpadayon nga pagpabilin diha sa iyang presensya. Barog nga malig-on diha kang Kristo, kay ang magtotoo nga nagbarog uban kang Kristo sa katapusan magkinabuhi nga madaugon nining katapusang mga adlaw. Ang yawa mahimong mungulob sama sa leon sa imong palibot, pero salamat nga si Kristo Jesus mao'y labing hari sa tanan, ang gitawag the Lion of Judah nga pinaagi niya. Ikaw mahimong magmadaugon tungod kay kasaligan siya. Kasaligan siya ug takos siya sa imuhang pagtuo, kasandigan siya sa tanang panahon, sa imong pagsulay, sa imong kalisod, sa imuhang kahangawa, sa ugma ug unsay mahitabo. Thank you, Jesus. Saligan, dili ka mapuka, kay Diyos ka nga gamhana. Yes, God. Saligi ang Dios. Sa bisan Unsa man ang imong sitwasyon karon, dapitan, saligi siya kay kasaligan siya. ka na kung magaupan ka. Diyos kang kasaligan. Dili ka ngay mahadlok kung naa siya sa imong kinabuhi. Walay kahadlok. Kahadlok ko, kabalaka. Yes, God. Kayang saad mo, Ginoo, magauban ka. Karon sa walay katapusan, walay magkulang ka nako ug anak ka. Sa kangit ni Mano Dios, kahayag ka. Ang agianan ko, tanakan mo, halangton ka, Ginoo. Saligi ang Dios sa imong kinabuhi, isurrender imong kinabuhi kay siya kasaligan. Ug dili Ka ka mapukan, kay kay Dios Diyos ka nga gamhana. Kanunay kang ana o Dios. Hallelujah. Sa bisan asang dapitan, ay kanako magaupan. kanunay ana ka o Dios. Kanunay ana sa bisan asang dapitan. Ay kanako
adto sa Dios, surrender imong kinabuhi, pakigsulti sa Dios. Sulti siya nga imong i-surrender, imong isalig, imong kinabuhi, ang imong future kay siya kasaligan. Available ang iyang grasya, available ang iyang gahom. Takos siyang kasandigan o kasaligan sa imong future. Hallelujah, hallelujah. We bless you, Lord. We bless you, God. We worship you. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. Balaan o gamhanan nga Dios, nakita nimo ang kahimtang sitwasyon sa matag usa ka kasing-kasing aniya karon. Lord, dunay problema sa mga balatian, mga sakit, dunay mga financial problems, dunay mga emotional, relational problems. Lord, dunay mga problema sa ekonomiya, problema sa trabahoan, problema sa emosyon ug relasyon. Right now, ikaw, Dios, ang nasayo ug nahibalo. Ginoo, nagaampo ako nga ikaw mag-aayo sa tanang mga wounds, sa mga kasing-kasing. Nagaampo ako, Ginoo, nga dili lang emotional wounds, kundi even physical, Ginoo, nga balatian og sakit. We pray for your divine touch, O God, nga ikaw, Ginoo, magakabot kanila nga ilang masinati ang kinatibuk-ang kaayuhan, kalinaw, O Dios, labos tanan kadaugan pinaagi ni Kristo Jesus nga maoy naghatag namo kadaugan dito sa cross. We pray that your Holy Spirit will continue to work and move sa matag kasing-kasing. Ginoo nga imong tandugon ug kami, Ginoo, matag panahon dili kami mohunong sa pagsangpit ug pagduol ug dangop kanimo, Lord, to continuously connect sa imong presensya. Bless each one, Lord, abundantly, exceedingly in Christ Jesus' name. Amen, amen. Atong hatagan na Ginoo sa masipang pasalamat.